So, sige po, tayo po lahat ay tumayo ulit at buksan po natin ating mga Biblia. Buksan po natin ating mga Biblia sa Book of Psalms, verse 2, at lahat po ng verse na to. Ngunit babasahin na lang po natin yung huling dalawang verses. Sabayan niyo po ako. Psalms 2, verse 11. Serve the Lord with fear and rejoice with trembling. Verse 12, kiss the Son, lest he be angry and perish in the way, for his wrath is quickly kindled. Blessed are all who take refuge in him. Tayo po'y manalangin. Panginoon, pinupuri ka namin, pinapasalamatan at dinadakila ka namin sa umagang to, Lord God. Sa umagang to, Panginoon, nawalargan na kayo ang siyang pumagitna, Lord, sa aming pagtitipon, Panginoon. Kayo ang siyang maluwalhati, Lord God. At nawalargan na buksan nyo aming puso't isipan. Nawalargan na ang lahat ng aming mapapakinggan, Lord God, ay maging ayon, Lord, sa inyong kalooban at sa inyong nais, Lord God. At ito'y aming magamit, Lord God, sa aming pamumuhay bilang mga Kristiyano dito sa mundong to, Lord. Nawalargan na kayo ang siyang maluwalhati at may taas, Panginoon, sa umagang to. In Jesus' name we pray. Amen. Break po muna tayo dun sa sermon series natin sa libro ng Romans. Tayo naman po ay dadako ngayon sa sermon series sa libro ng mga Salmo. At yung Book of Romans po kasi ay medyo malalalim na yung katotohanan na nandun. Kung baga sa pagkain, karne na yon. Ngayon naman ay medyo break muna tayo doon. Magkakaroon tayo ng konting pamutat ba dun sa ating nakukuhang mga salita. Ngayon po, dako tayo dun sa Psalms. Psalms 2, ito ay pinagamagatang The Reign of the Lord's Anointed. Isang maikling background lamang po patungkol sa Book of Psalms. Ang Salmo, ang libro ng Salmo ay koleksyon ng 150 na sinaunang mga Hebrew poems, mga Hebreyong tula, kanta at mga panalangin na nagmula sa iba't ibang panahon ng kasaysayan ng Israel. At 73 dito, 73 ng mga salmong ito ay kinokonekta kay Haring David na isang manunulat din ng tula, ng isang mga awit, isang harp player. Bago pa siya naging isang hari, siya muna ay isang shepherd, at ito yung ginagawa niya habang siya ay nagtetend sa kanyang flock. At madami din na ibang mga authors pa na involved dun sa pagsusulat ng librong Salmo. Isa na dito ay si Asaph, isang worship leader nung panahon ng paghahari ni Solomon, na nagsulat ng 12 tula, yung sons of Korah o yung mga anak ni Korah, pero hindi naman talaga siya literal na mga anak ni Korah, kundi yung mga Levites na nanggaling sa lahi ni Korah, sila ay nakapag-produce, nakapagtala ng 11 na salmo, at maging yung iba pang mga worship leader sa templo ay nag-contribute din sa pagsulat ng libro ng Salmo. Isa na dito, dalawa na dito, si Heman at Ethan, na nagsulat ng tag-isa. At meron ding 2 salmo na ikinokonekta kay Haring Solomon, at isa ang ginawa ni Moises. At sa 1/3 ng lahat ng mga nakasulat sa Salmo, 49 dito, ay hindi kilala kung sino yung nagsulat. Ang konteksto ng libro ng Psalm ay ang mga pangyayari na inilalarawan yung kasaysayan ng Israel, yung ilang siglo ng kasaysayan ng Israel. At yung mga editor at nag-compile nito ay sinasabing pinagsama-sama yun ng libro ng Salmo nung panahon ng Israel ay pinatapon sa Babylon, na-exile sila sa Babylon. May 3 key themes o 3 pangunahing tema ang makikita natin sa libro ng Salmo. Yun na po yung una, God as King of all creation, ang Diyos bilang hari ng lahat ng nilikha. Ikalawa ay yung hope for a Messiah after the exile. Yun nga po, kasi ang bayan ng Israel ay
ay umaasa sa isang Mesaya o tagapagligtas nung panahon sila ay pinatapon sa lugar ng Babylonia. At yung pangatlo ay yung lament as a response to evil. Yun, nakikita natin madami tayong nakikitang salmo na kumbaga panaghoy kung sa mga nakikita niya sa kapaligiran na kasamaan. Isa din yun sa mga tema ng salmo. At yung libro ng salmo ay nahati sa limang libro. At nakikita natin sa screen po. Yung Psalms 1 to 41 ay patungkol sa humanity. Yung Psalms 42, 72 ay patungkol sa deliverance. Yung pangatlo, yung Book 3, yung Psalms 73 to 89 ay patungkol sa sanctuary. Yung Psalms 90, 106 ay patungkol sa reign of God. At yung Salmo 107 to 150 ay patungkol sa Word of God. At makikita po natin dyan na sa iba't ibang sa iba't ibang panahon. Ibig sabihin, yung buong kasaysayan ng Israel, yung mga siglo, yan, dyan naisulat yung libro ng Salmo. Pero hindi na po natin masyadong tatalakayin yan. Diretso po tayo sa yung unang libro, yung first book ng Salmo. At na-discuss na ni Pastor Rolly yung Psalms 1. At yung Psalms 1 and 2 kasi, yun yung pinaka-introduction sa pinaka-tema ng Salmo. Makikita po natin dyan, yung sa 3 key themes, di ba? Makikita natin dyan, nakapaloob na yun sa Psalms 1 and 2. At ito ay nagsisilbing introduction sa buong libro ng Psalms. At ito ay, ang Psalms 1 and 2 ay naiiba sa kabuuan ng Book 1 ng Psalms. Kasi yung Book 1 and 2 ng Psalms ay hindi kilala kung sinong talaga ang nagsulat nito. Pero kung makikita natin sa Acts 4, 25 to 26, ito ay ikinakabit ng mga sinaunang Kristiyano kay Haring David. At nakikita dito na sa pagsisimula ng Psalms 1, inilarawan dito yung kung ano ba talaga yung taong pinagpala o blessed o happy kasi sila ay binubulay-bulay nila yung salita ng Diyos, sila ay nagbabasa nito at sila ay sumusunod dito at yun ay tinatawag na pinagpala. Ang Psalms 1 ay isang spiritual na gabay na nagpapakita ng kung ano yung consequence o yung resulta ng ating mga pinipili, yung mga pagpipili natin sa ating buhay. At didiscuss na nga ni Pastor Rolly nung Psalms 1, pinapakita doon yung larawan na isang pinagpalang puno, isang malusog na puno, at sa contrast noon ay yung driven na shaft o yung ipa, yung nalalantang ipa o tuyok na ipa. At ito ay pinapakita dito na tayo ay pwedeng lumago sa katuwiran kapag pinili natin yung katuwiran at tayo ay pwedeng matuyo o mabulok kung ating pinili yung kasamaan o yung wickedness. Sa Psalms 2 naman po ay ito ay isang poetic na refleksyon o isang tula na refleksyon ng pangako ng Diyos kay Haring David na makikita natin sa ikalawang Samuel, 2 Samuel 7. Dito, sinabi ng Diyos, pinangako ng Diyos kay David na mula sa kanyang linya ay lalabas yung Mesaya o yung piniling hari na siyang magtatayo ng kaharian ng Diyos sa buong mundo at siyang tatapos sa sumpa ng kasalanan, siyang tatapos sa kasamaan at rebelyon ng mga nasyon. Ang salmong ito, itong salmong ito ay natatapos sa pagsasabi na pinagpala din lahat ng kumukubli o nagte-take ng refuge dito sa Messianic King o dito sa Mesiyas. At mapapansin din po natin yan, di ba? Doon sa Psalms 1 kasi, nakalagay doon, blessed is the man sa umpisa, at natatapos naman ang Psalms 2 sa blessed are those.
At pag pinagsama ito, ang dalawang tulang ito ay nagpapakita sa atin ay na ito ay dinisenyo bilang isang panalangin ng mga ng bayan ng Diyos, ng lahat ng naniniwala sa kanya, ng mga mananampalataya na nag-strive o nagpupumilit o nagbabata na maging faithful at patuloy na nanampalataya sa kanyang utos at sa kanyang mga salita at umaasa at naghihintay sa pagdating ng kaharian ni Jesus. Makikita natin sa Salmo na ang tulang ito ay nagpapahayag ng amazement o nagugulat siya kung bakit daw yung gobyerno ng mundo ay pinipilit nilang hindi pansinin ang Diyos. Kung ating babasahin po, no? Ang salmong ito ay may central theme o may pangunahing tema na sa harap o kapag sa pagbabanta ng mga tao na baliwalain ang Diyos o talikuran ng Diyos, ang Diyos ay gumagawa pa din ng paraan at pinapreserba ang kaayusan at katiwasayan ng ating mundo sa pamamagitan ng pinili ng Diyos, at ito ay si Jesus, isang righteous na Messiah. At ang salmong ito ay nahati sa 4 na parte. Unang-una ay yung The Rage of Nations, o bakit nagagalit ang mga nasyon. Pangalawa ay yung The Lord's Slap from Heaven. Ang pangatlo ay yung Declaration by the Son of the Decree of the Father, o ang deklarasyon ng anak patungkol sa utos sa kanya ng Diyos, ng Ama, Diyos Ama, at yung Espiritu, at yung decree to the nations about the Son, o yung utos sa mga nasyon patungkol sa anak. Dala ko po tayo sa unang parte na to, at yun yung The Rage of Nations, o yung galit ng mga nasyon. Basahin ko po ulit, verses 1 to 3. Why do the nations rage and the peoples plot in vain? The kings of the earth set themselves, and rulers take counsels together against the Lord and against his anointed, saying, let us burst their bands apart and cast away their cords from us. Nakalagay po doon, why do the nations rage and the peoples plot in vain? Nagugulat yung sumulat ng salmo dito, o si Haring David dito. Bakit nagagalit yung mga nasyon sa Diyos? Mayroon bang rason para magalit yung nasyon sa Diyos? At mayroon bang kapakipakinabang na makukuha tayo kapag tayo ay nagalit laban sa Kanya? Yung pagsalansan sa Diyos o yung pag-oppose sa Diyos ay walang mararating, walang magagawa. The kings of the earth set themselves, and the rulers take counsel together. At matatandaan po natin yan, no? Simula pa nung panahon na tinayo ng tao ang Torre ng Babel, patuloy silang nagsimula na magsama-sama para salansanin ang Diyos, para i-oppose ang Diyos. At nagkakamali, at yung kanilang maling paniniwalang ito na kapag dalawa o mas madami pang tao ang nagtulong-tulong, nagsama-sama, ay meron silang tsansa na matalo ang Diyos o salansanin ang Diyos. Kumbaga doon sa slogan ng Golden State, di ba? Strength in numbers. Akala nila kung sila ay magsasama-sama, sa kanilang pagkasama-sama ng lakas, kaya nilang talunin o salansanin ng Diyos. Against the Lord and against His anointed. At dito pinapakita na yung anointed dito ay pinapakita na ito ay si Kristo. Yung pinili ng Diyos, Diyos Ama. At binabalak nila na i-oppose
ang Diyos at ang kanyang pinili na si Kristo. At since nakikita natin si Jesus bilang isang perpektong representasyon ng Ama, at nakalagay ito sa John 10:30, na kapag inoppose mo ang Diyos, inoppose mo ang God the Father, ay ino-oppose mo ang God the Son. At kapag ikaw ay laban kay Jesus, ikaw ay laban din sa God the Father. Kasi sabi nga ni Jesus, di ba? I and the Father are one. Let us burst their bonds apart and cast away their cords from us. Those who, yung mga sumasalansan o umu-oppose sa Panginoon at sa kanyang pinili, ay iniisip na ang Diyos ay nagbibigay sa kanila ng bondage. O ito ay nagbibigki sa kanila. O ito ay nare-restrain sila, parang bang napupusasan sila o napipigil sila. Ito ay ebidensya na ang tao ay talagang spiritually nabaliw o insanity, spiritual insanity. Dahil ang Diyos ay bondage breaker o nag-aalis ng tanikala at hindi nagdadala ng talikala. Nakalagay po, sinabi po ni Charles Spurgeon, to a graceless neck, the yoke of Christ is intolerable, but to the saved sinner, it is easy and light. We may judge ourselves by this, do we love the yoke or do we wish to cast it from us? Sa mga hindi nabiyayaan o walang biyaya ng Diyos sa kanila, yung pamatok daw ni Kristo ay mabigat. Ito ay nag-restrain sa kanila, ito ay pumipigil sa kanila, sa kanilang mga pamumuhay. Ngunit sa mga iniligtas, sa mga ligtas, kagaya natin, ito ay madaling dalin. Dahil madaling sundin. At ito ay kasiyahan natin na kapag tayo ay sumusunod kay Kristo at sa kanyang mga command at maging sa Diyos. At pansin na pansin natin po yan, di ba? Sa panahon ngayon, nakita natin lahat ng nasa paligid natin eh. Makikita natin sa kultura, nakita natin sa gobyerno, lahat sila ay ino-oppose ang Diyos. Katulad na lamang po ng abortion. Kapag ikaw ay pinipigil mo yung abortion, kapag ikaw ay against sa abortion, ikaw ay lumalabas na bigot o against sa kanilang pamumuhay. At sinasabi nila na bakit hindi nyo kami bigyan ng abortion? Ito ay nakakapagtanikala sa amin. Hindi namin magawa yung gusto namin. Ito ay tanikala sa amin. Maging yung same-sex marriage. Bakit hindi nyo kami hayaan na magmahalan? Ito ay tanikala sa amin. At maging yung diborsyo, ito ay nakaka-restrain din daw sa kanila. Isa din tong tanikala sa kanila. At makikita natin, na ito yung nagiging normal na ngayon sa ating paligid. Na kapag ikaw ay nagsalita laban dito, kapag iyong tinayuan yung inyong integridad at yung paniniwala natin sa salita ng Diyos, tayo ay lumalabas na masama. Nababaliktad na ang panahon. Isa pangalawa po, sa pangalawang parte ng Psalms 2, the Lord slapped from heaven. Ito ay makikita natin sa verse 4 to 6. He who sits in the heavens lap, and the Lord holds them in derision. Then he will speak to them in his wrath, and terrify them in his fury, saying, as for me, I have set my king on Zion, my holy hill. Nakalagay po dito, he who sits in the heaven laps, the Lord holds them in derision. Natutuwa po ako dito sa image na to, no? Kasi nakikita natin kalimitan ang Diyos ay seryoso eh. Ang Diyos ay lalo na sa mga imagery ng mga Katoliko ay yung si Jesus, ang Diyos ay matandang nakasimangot lagi, na seryoso lagi. Pero ito yung nakapag-lighten ng mood
na makikita natin na ang Diyos ay tinatawanan niya yung mga umuupo sa kanya. At tinitingnan ng Diyos ang paraan kung paano nagbabalak o nagbabanta ang mga tao sa kanya at tinatawanan niya ito. May papansin po natin dito na ang Diyos ay hindi takot o nagugulumihanan o depressed sa lansan sa kanya ng tao. Tumatawa ang Diyos dito. Tumatawa ang Diyos sa mga pagbabalak sa kanya, sa pagbabanta sa kanya, pagkat siya ay nakaupo sa langit, sa kanyang trono sa langit. Siya ay isang dakilang Diyos at siya ay nakaupo sa dakilang trono. Hindi siya natatakot kasi tayo bilang mga tao kapag tayo ay depressed o tayo ay may iniisip na malalim, palakad-lakad tayo di ba? Minsan nakatayo tayo, nakatulala. Pero hindi, ang Diyos ay nakaupo sa langit at tumatawa lang. Ang Diyos ay nakaupo sa kanyang trono na may perfect na peace. Meron siyang perfect na peace and assurance. Hindi siya natatakot, hindi siya nanginginig, hindi siya nagtatago sa likod ng kanyang kasi sa isang kaharian, di ba, makikita natin na may mga matataas na pader doon. Hindi siya nagtatago sa likod ng mga pader na yon at binibilang niya kung gaano kadami ang kanyang kalaban at kanyang iniisip kung gaano sila kalakas, kung kaya niya bang labanan sila. Hindi. Siya ay nakaupo lamang. At hindi siya tumatayo sa kanyang pagkakaupo. At ang Diyos ay tumatawa mula sa langit dahil nakatingin siya sa mundo. At alam naman natin na mas mataas yung trono ng langit sa lahat ng nilikha. Ano ang ikakatakot niya sa mundo, di ba? Sinabi nga sa Isaiah 66:1, ito ay kanyang footstool, kanyang apakan lamang. Yung nangungutyang pagtawa ng Diyos ay isang comfort sa atin na nanampalataya sa Kanya at sa lahat na nagmamahal ng katuwiran. Ngunit hindi tumatawa ang Diyos sa suffering ng mga tao, maging ito man ay suffering na dala ng kasalanan, konsekwensya ng kasalanan, hindi siya tumatawa dahil dito. Kundi ang tinatawanan niya ay yung mayabang nagpagbabalak ng mga tao na salansanin siya, napigilan ang kanyang kagustuhan. The Lord holds them in derision. At madami sa ilang siglo na dumaan, madami ang nag-oppose kay God at sa kaharian ni Jesucristo. Ngunit, nasa na sila ngayon? Lahat sila ay natalo o namatay na o na-crush na sila. Isang magandang example dito ay isang Romanong emperador na nagngangalang Diocletian na naghari nung panahon ng 284 to 205 BC. Siya isang determinadong kalaban ng Kristiyano at patuloy niyang at gustong-gusto niya na pinapersecute ang mga Kristiyano at sinasabi niya na siya yung nakatalo sa Kristyanismo. At naggumawa siya ng medal at sinuot niya din sa kanyang sarili at nakalagay dito, "The name of Christianity be extinguished." At nagtayo siya ng madami pang mga rebulto, di ba? Madaming monumento sa kanyang empire na nagsasabing ganito. Nakalagay po dun sa kanyang mga monumento, Diocletian, Jovian, Maximian, Hercules, Caesar, Augustine. Napakahaba po nung kanyang binigay na title sa kanyang sarili, di ba? For having extended the Roman Empire in the east and the west, and for having extinguished the name of Christian who brought the Republic to ruin. Sinasabi niya na siya yung nakatalo sa Kristyanismo. At mayroon pang isa, yung Diocletian, Jovian,
Maximian Hercules, Caesar Augusti, for having everywhere abolished the superstition of Christ, for having extended the worship of the gods. Yan yung binibida ni Diocletian nung siya ay panahong naghahari. Tuwang-tuwa siya nung kanyang pinapersecute ang mga Kristiyano. Ngunit nasa na ngayon si Diocletian? Si Diocletian ngayon ay patay na at wala na, at siya lamang ay isang maliit na bahagi sa kasaysayan, sa libro ng kasaysayan. Ngunit yung fame at yung katanyagan ni Christ at saka kanyang kadakilaan ay patuloy na kumakalat sa buong mundo. Ayan, ito yung mga taong tinatawanan ng Diyos. Then He will speak to them in His wrath and terrify them in His fury. Ang Diyos ay tumatawa mula sa langit, ngunit hindi siya nakatigil lamang o hindi siya walang ginagawa. Tumatawa siya, pero siya ay may gagawin sa pagbabanta ng sangkatauhan sa kanya. Ngunit bago siya gumawa, bago siya gumanti sa mga bantang ito, siya muna ay nagsasalita o nagbibigay ng warning sa sangkatauhan. Pinapakita dito yung napakalaking mercy, napakalaking awa ng Diyos, at meron siyang rason na para itigil na o tapusin na yung pagbabanta sa kanya ng mga rebellious na mga tao. Ngunit dahil sa napakadakila ding pag-ibig at awa ng Diyos, siya muna ay nagbibigay ng warning o nagbibigay ng banta muna bago siya gumalaw o bago siya gumanti doon sa mga pagbabanta din sa kanya. I have set my king on my holy hill of Zion. Nakikita dito na ang Diyos ay gustong ipakita sa rebelding sangkatauhan na siya ay naglagay ng isang hari. At nakilagay dito yung ang tinutukoy muna dito ay yung mga hari at mga ruler na sinasabihan ng mga hari at ruler na ang Diyos ay naglagay ng isang hari na siyang susupil sa kanilang lahat. At ito ay mas dakila kaysa sa kanila. Nagset o nagtalaga ang Diyos ng isang hari at ito ay kanyang itinayo sa Jerusalem o Zion. At ito ay si Jesucristo. Sinabi ng Diyos, tingnan nyo, ako ang may-ari ng buong universe at nagtalaga ako ng isang, inilalagay ko ang aking anak sa tronong ito. At ibinibigay ko sa kanya ang lahat ng otoridad sa heaven at sa earth. Tayo ay dapat na lumuhod sa kanya at tayo ay dapat na sumamba sa kanya. Tandaan po natin na ang Diyos ay hindi ini-invite ang mga tao kay Jesus. He commands it. Siya ay nag-uutos sa kanyang banal na otoridad at ikaw ay paparatangan ka o iko-convict ka niya ng treason o iko-convict ka niya ng ikaw ay traitor kapag ikaw ay hindi pumayag na magpailalim sa otoridad ni Kristo. Sa ikatlong parte, declaration by the Son of the decree of the Father. Verse 7, I will tell of the decree. The Lord said to me, you are my son. Today I have begotten you. Ask of me, and I will make the nations your heritage, and the ends of the earth your possession. You shall break them with a rod of iron, and dash them in pieces with like a potter's vessel. I will declare the decree. Ang verse ito ay nagsasabi na ang pinili ng Diyos
mismo ang nagsasalita sa mga verses na ito. Siya ay nagsabi na siya ay binigyan ng otoridad ng Diyos Ama at siya ay nagsasalita dito sa kanyang sa kanyang Ama. You are my son, today I have begotten you. Ang pinili ng Diyos dito ay nire-recall o inaalaala ang Diyos Ama na nagsabi sa kanya na siya ay inaangkin na anak na kanyang Ama. At nakalagay po dito, at nakalagay po sa Hebrews na 1:5, nakikita po dito yung evidence ng pagka-Diyos ni Jesus at yung kanyang mas mataas na posisyon sa mga anghel. Sinabi ng author ng Hebrews na yung pangalan ni Jesus ay mas mataas sa anghel dahil binigay sa kanya yung title, the Son. Minsan po na tinatawag na sons din yung mga anghel, nakalagay po yun sa Job 1:6, ngunit yung title na my son ay hindi niya ibinigay kahit kailan sa isang anghel. Ito ay naka-reserve lamang o ibinibigay lamang sa ikalawang person ng Trinidad at ito ay yung God the Son. At nakalagay din dito yung salitang begotten. Yung begotten kasi ay kapag tinranslate natin sa Tagalog ay ipinanganak o ito ang begotten kasi parang bunga, ipinanganak. Kapag iniisip kasi natin merong simula, nagkakaroon ng simula. Hindi po. Since ang Diyos Ama, Diyos Anak ay iisa lamang at wala silang simula, di ba? Walang simula, walang katapusan ang Diyos Ama at Diyos Anak. Nakalagay po sa Colossians 1:16-17, for by Him all things were created in heaven and earth, visible and invisible, whether thrones or dominions or ruler or authorities, all things were created through Him and for Him. And He is before all things, and in Him all things hold together. He is before all things. Ito ay nagpapakita ng deity din o pagka-Diyos ni Jesus. Dahil siya din ang gumawa ng lahat ng bagay. Ang ibig sabihin lang po ng begotten dito na yung sa salitang I have begotten you ay pinapakita yung relationship sa dalawang beings at ito ay pinapakita din dito yung deity ni Christ na yung Diyos Ama ay galing din ang Diyos Anak ay galing din sa Diyos Ama. Ang isang tao ay gumagawa ng isang rebulto, ngunit ang tao din ay nanganganak o nagproproduce ng isang tao din. Ask of me, and I will make the nations your heritage and the ends of the earth your possession. Ang pinili ng Diyos ay ibinigay ang lahat ng nasyon sa Kanya bilang Kanyang mana. Siya ay mag-rule, siya ay mamumuno sa lahat ng nasyon at ang lahat ng paghatol ay ibinibigay sa Kanya. Nakalagay po yun sa John 5:22. At nakalagay dito yung sa Revelation 11:15 naman, yung panahon na ang ikapitong anghel ay hinihipa ng kanyang trumpeta, mayroong isang malakas na boses na nagsabing, the kingdoms of the world have become the kingdoms of our Lord and of His Christ, and He shall reign forever and ever. Ito po yung pinaka-consummation, pinaka-katapusan na ang Panginoong Jesus ay maghahari magpakailanman. And you shall break them with rod of iron and dash them in pieces like a potter's vessel. Ang pinili ng Diyos, si Kristo, ay mayroong kapangyarihan sa mga nasyon na sila ay itinutulad lamang sa isang palayok na kayang basagin sa isang hampas lamang ng isang bakal na panghampas. Kaya dito pinapakita kung gaano kapulish ang mga nasyon kung sila ay magtatry o kung sila ay lalaban sa Diyos at sa Kanyang pinili, si Jesus.
At walang benefit nga, walang reason para ating salansanin o ating i-oppose ang Diyos. Yung huling parte po, the decree to the nations about the sun. Now therefore, O kings, be wise, be warned, O rulers of the earth. Serve the Lord with fear and rejoice with trembling. Kiss the Son, lest he be angry and you perish in the way, for his wrath is quickly kindled. Blessed are all who take refuge in him. Now therefore, O kings, be wise, be warned, O rulers of the earth. Naglabas ng warning din. Ito na yung sagot ng Diyos sa mga sumasalansan sa Kanya. Naglabas siya ng warning at sinasabi niya na makinig kayo. Isang kahangalan ang sumalansan o mag-oppose sa Panginoon. Serve the Lord with fear and rejoice with trembling. Pinapakita dito yung psalmist ay tinatawag lahat ng hari, lahat ng namamahala sa bawat nasyon na sumurrender kay God o sumuko kay God. At bigyan siya ng tama at tamang paggalang. At hindi lamang yun, no? Hindi lamang yung submit, kundi yung may takot ka. Dahil dito pinapakita with appropriate trembling. Ikaw ay nanginginig sa iyong submission kay God. Kiss the Son, lest he be angry and you perish away. Ito ay nagpapakita lamang, hindi naman lahat ng paghalik ay sa dalawang nagmamahala, no? Hindi lamang ito romantic na gesture, kundi madaming ibig sabihin ang paghalik. At yung sinasabi dito, kiss the Son, ito ay nagpapakita lamang ng kiss of submission o yung pagpapasakop. Ito ay nakikita natin sa madaming, minsan nakikita natin to sa pelikula, di ba? Pag yung hari ay lumapit ka sa hari, hinahalikan mo yung kamay niya, di ba? At maging sa mga Katoliko, kapag yung sa Santo Papa, nakikita po natin to, di ba? Hinahalikan niya yung kamay ng Santo Papa bilang pagpapasakop. At maging sa ating kultura, pinapakita din natin to, di ba? Tayo yung nagmamano sa mga matatanda. Minsan, hinahalikan natin yung kamay ng matanda bilang tanda ng paggalang at pagpapasakop. At ito yung gusto ng Diyos. Pinapakita natin yung pagmamahal natin sa Kanya sa pamamagitan ng paghalik na ito, hindi lamang ng paghalik ng submission, kundi pinapakita din natin yung affection natin sa Kanya. At gusto ng Diyos na makita natin yung tamang place natin sa harapan Niya. Ang paghalik ay isang tanda din ng pagpapasakop at maging ng pagkakaibigan. At makikita din natin to sa ibang kultura, sa kultura ng Italiano o ng mga French. Kapag nakikita nila yung kaibigan nila, di ba? Hinahalikan nila ito. Ngayon, kung nakikita natin dito, sinasabihan sa verses na ito, yung mga hari at yung mga namamahala sa earth, na sila ay kinocommand na magpasakop sa Diyos, paano pa tayo na mas mababa sa mga hari? Ibig sabihin lang ito na sa passage na ito, sa verse na ito, na lahat, maging yung hari ay sakop nito, maging lahat ng nasasakupan ng hari ay sakop ng verse na ito. Blessed are all who take refuge in Him. May kita natin dito na pinagpala ang lahat na nagtitiwala sa Kanya. Ngunit, yung mga tao na nag-o-oppose sa Kanya ay masisira lamang kagaya ng isang palayok. Ngunit, lahat ng dumidepende at lahat na nagpapasakop kay Kristo, sa Diyos at kay Kristo, ay pagpapalain. At ito ay
pinapipili tayo ngayon dito? Tayo ba ay gusto ba natin yung maging broken o yung maging blessed? Sa katapusan ng Psalms 2, may kita natin na ang salmong ito ay patungkol kay Kristo. Ang pinakadakilang hari na nagmula sa linya ni David, sa lahi ni David, na siyang napatunayan na siya ay anak ng Diyos, nung siya ay nabuhay na muli sa kamatayan, siya ay kapantay ng lumikha sa kapangyarihan at sa kadakilaan. Roma 1, nakalagay po yun sa Romans 1, 1-4. At pinapakita sa Psalms 2 ay binabasag dito yung popular na paningin o yung popular na image na si Jesus ay maamo at banayad at maamo. Oo, totoo na si Jesus ay maamo sa kanyang bayan, sa lahat ng naniniwala sa kanya, sa lahat ng dumidepende sa kanya, si Jesus ay maamo. Ngunit, tandaan natin na kanyang ibubuhos ang kanyang puot sa lahat ng sumasalansan sa kanya. Kapag tayo pinapatagal natin yung ating sarili sa pag-submission, sa pagsuko sa Diyos, ay nilalagay natin yung ating mga sarili sa banta ng pangwalang hanggang paghatol. At yung offer na ito, ay dito lamang sa mundong ito at hindi na sa iyo maibibigay muli kapag ikaw ay namatay na. Madaling mag-share sa iba kapag ang pinapaano natin ay yung maamong Jesus na walang hinihingi na anuman do sa nakikinig. Ngunit hindi ito yung Jesus na nasa Biblia. At tandaan po natin na tayo ngayon ay namumuhay sa panahon ng banal na pasensya. Nagpapasensya sa atin ng Diyos. Ngunit ang Diyos ay hino-hold back niya pa. Siya ay nagtitimpi pa sa kanyang puot para madami ang mas mailigtas. Ngunit tayo huwag magkamali. Ang pasensyang to ay hindi pangwalang hanggan. At ang tanging safe place lamang, ang tanging refuge lamang mula sa puot ng Diyos ay sa Diyos din. Lahat ng lugar, lahat ng kung saan ka man tumakbo, labas sa kanyang care, labas sa kanyang pag-aalaga, ay dangerous o delikado. Kung ikaw ay natatakot, ikaw ay gusto mong kumawala sa kanya at magtago, wala kang mahahanap na lugar kung saan ka makakapagtago. Kagaya ni Adan, sa lugar ng Eden, siya ay nagkasala, natatakot siya sa Diyos. Akala niya yung kanyang pagtago, may magagawa sa Diyos. Ngunit wala. Baliwala lahat ng ginawa niya yun. Sa labas ng pag-aalaga ng Diyos, andun lamang ang kanyang puot. Ngunit, merong refuge. Merong isang taguan, merong isang safe space mula sa puot ng Diyos. At ito ay sa Diyos lamang, sa pamamagitan ng kanyang anak at sa ginawa ng kanyang anak. Kaya tayo ay mag-take ng refuge kay God. Tayo ay magtago sa likod ng Diyos. Tayo ay magtago sa ilalim ng kanyang pakpak. At doon tayo mamuhay. At doon tayo sumunod ng may takot, banal na pagkatakot sa Kanya. At gayon pa, rejoice. Be joyful. Nakakatakot ito, ngunit ito ay napakaganda din. Kagaya ito ng isang bagyo. Yung mata ng bagyo, di ba? Nakakaranas na tayo noon. Napakagulo, napaka-delikado sa paligid ng bagyo, sa buntot ng bagyo. Ngunit sa gitna, andun yung beauty, andun yung peace, andun yung calm. At dito tayo titigil. Dito tayo
magte-take ng refuge, dito tayo magtatago. Dito tayo dito tayo sasamba sa Kanya. Si Jesus ay gentle, siya ay maamo at banayad, ngunit siya ay ibubuhos niya. Take His light, yoke upon ourselves, and take refuge in the strength of His might and all His loving promises. Tayo po ay magpasakop sa Diyos. Yung Kanyang pamatok ay ating dalin. Ito ay napakagaan. At tayo ay magtago sa likod ng Kanyang kalakasan at yung Kanyang mga pangako sa atin. Lahat ng Nebuchadnezzar ay bumagsak. Lahat ng Ahab ay natapos. At lahat ng mga Romanong emperador na nag-persecute, na tumuligsa sa Kristyanismo, kay Kristo mismo at sa Diyos, ay namatay. At maging yung ating pinakakaaway, si Satanas, ay mawawasak din yung kanyang ulo sa takdang panahon. Ang kaharian ng Diyos ay itatayo at magko-continue magpakailanman. Ito ay forever. At ito lamang ang matitira at si Kristo ay maghahari magpakailanman. Kaya kung ano man yung nakikita natin sa ngayon, yung kaguluhan ng mundo, o ano man yung gumagambala sa atin sa panahon ngayon, huwag tayong mapanghinaan ng loob. Siya ay naghahari. At kahit na ngayon, nakikita natin na nagwawagi ang mundo ay nagiging mas pasama ng pasama, tandaan natin, sa takdang panahon, ito ay magiging apakan niya lamang, ang mundong ito. Kaya tayo, mga mananampalataya, ay matuwa at tayo ay manginig din sa harapan ng Diyos at hindi sa mga harap ng tao. Darating ang araw na lahat ay yuyuko, lahat ay magbabow down, lahat ay luluhod sa harapan ni Jesus at siya ay maghahari magpakailanman. Tayo po ay umawit ng isang himno bilang tugon sa ating napakinggan sa umagang to. Sun comes up, it's a new day dawning. It's time to sing your song again. Whatever may pass and whatever lies before me, let me be singing when the evening comes. Bless the Lord, oh my soul, oh my soul. Worship His holy name. Sing like never before, oh my soul. I worship Your holy name. You're rich in love and You're slow to anger. Your name is great and Your heart is kind. For all Your goodness I will keep on singing.
10,000 reasons for my heart to find. Bless the Lord, oh my soul, oh my soul. Worship His holy name. Sing like never before, oh my soul. I'll worship Your holy name. And on that day, when my strength is failing, the end draws near, and my time has come, still my soul will sing Your praise unending. 10,000 years and then forevermore. Bless the Lord, oh my soul, oh my soul. Worship His holy name. Sing like never before, oh my soul. I'll worship Your holy name. Bless the Lord, oh my soul, oh my soul. Worship His holy name. Sing like never before, oh my soul. I'll worship Your holy name. I'll worship Your holy name. I'll worship Your holy name. Tayo po'y manalangin. Panginoon, maraming salamat, Lord God, sa inyong salita, Lord God. Pagpalain niyo, Panginoon, ang inyong salita, Lord, sa aming buhay, Lord. Nawa, Lord God, na ito'y aming magamit, Lord God, sa aming paglakad bilang mga Kristiyano dito sa mundong ito, Panginoon. Nawa, Lord God, na bigyan niyo kami, Lord God, ng kalakasan, Panginoon, na makuha namin yung inyong pamatok, Lord God, na magaan, Panginoon, sa aming buhay. At ito'y madala namin, Lord God, sa inyong pag-alalay sa amin, Lord God, at pagbibigay ng lakas, Panginoon, dito. At ganyan, Panginoon, patawarin niyo kami, Lord God, kung minsan, Panginoon, kami ay naging rebelde sa inyo. Patawarin niyo kami, Lord God, kung kami ay sumasalansan sa inyo. At nawa, Lord God, na bigyan niyo kami ng puso na submissive, Panginoon, na siyang luluhod, Lord, sa inyong harapan, Panginoon. Maraming salamat, Lord. Ang lahat ito ay dalangin lang namin sa inyo. In Jesus' name we pray. Amen.